Deficit po kasi ang national government. Nagpasa sila ng 6.3 trillion pesos budget. 6.3 trillion pesos budget, ang koleksyon natin less than 5 trillion pesos. So may kulang po. Paano mo pupunuan yung kulang? Mangungutang at mangungutang na naman ng gobyerno. At ang magbabayad po niyan ay ikaw at ako at tayo at yung mga anak natin at yung iba hanggang kaapo-apuhan magbabayad po ng inuutang ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At hindi lamang po yan, there is more. For 2026, ang panukalang budget ng Marcos administration, hold your breath, 6.8 trillion pesos. Kung ngayon nalalakihan ho kayo mga kababayan, 6.3 trillion pesos. Next year po, ang kanilang panukalang budget ay 6.8 trillion pesos. Sigurado, tiyak, pihado, deficit na naman po ang national government. Saan na naman sila kukuha ng pera, yung kulang, para punuan yung magarbo na budget nila for 2026 na 6.8 trillion? Uutang na naman po sila. At pag sila'y nangutang sa taong 2026, higit 2 trillion pesos na naman po ang iuutang niyan. So you have to do the math. You have to make your own computation. By next year, uutang po uli sila ng higit kumulang 2 trillion pesos. So 2 trillion ngayon, 2 trillion next year, idagdag nyo po yan sa 17 trillion pesos na ating pagkakautang sa kasalukuyan. On the 4th year of the Bongbong Marcos administration, our national debt would have ballooned to 21 trillion pesos. 21 trillion pesos. Napakalaking pera po niyan. Saan tayo kukuha ng pambayad? Kaya nga po lagi kong sinasabi, the government should take the lead. They should practice fiscal discipline. They should practice and observe austerity program, and they should do serious belt tightening. Tama na muna yung party dyan sa Malacanang. Wala nang makain ng mamamayang Pilipino. Yung sinasabi ko nga hamon sa kanila, kahit isang buwan lang, for a change. Total, hindi maawat yung party nyo sa Malacanang. Kayo ang gumamit nung pinagyayabang ninyong sulit rice na available di umano sa mga kadiwa store. Yung sulit rice, 36 pesos per kilo na binibida nila. Affordable daw po yan sa mga mahihirap nating kababayan. Yung sulit rice, 100% broken po yan. Durog. Yung bigas, durog. At kapag yan linuto mo, para ka nalang umiinom ng tubig. O kaya yung lugaw na dahil durog na po iyan eh. For a change, total, ayaw niyong magpaawat sa kakaparty niyong magarbo dyan sa Malacanang, ang ihanda ninyo yung sulit rice at yung masasarap na rice na kinakain ninyo dyan sa Malacanang para sa inyong mga elitistang kaibigan at elitistang politiko. Yun po ang ibigay ninyong libre sa mamamayang Pilipino nang makakain naman ng may sustansya, nung makakain naman po sila at maramdaman nila yung pagkakaroon nila ng dignidad. Kayo yung kumain, isang buwan lang, baka sakali magbago yung pananaw ninyo pagdating sa inyong mga sablay na pulisiya na pangmayaman. Yan yung sinasabi natin. Ayaw ninyong magtigil dyan sa party ninyo, may fireworks pa kayo. Kayo kaya ang kumain ng sulit rice na paglinuto mo parang lugaw na lamang. Yan ang kainin ninyo for 1 month. And then go back at mag-meeting uli kayo. Baka ma-realize ninyo, magkaroon kayo ng tamang pag-iisip na talagang kawawa na ang higit na maraming Pilipino na yan na lamang ang kinakain. Wala na po silang dignidad wala na silang dangal. And they're forced to eat yung inyong sulit rice dahil wala na po silang pera. Yan ang masaklap na katotohanan. Ang presyo ng produktong petrolyo, tataas or tumaas na siguro by now. At yung presyo ng tubig ng Maynila at Manila Water, tumaas din. Ang presyo ng kamatis, hindi na po affordable sa ordinaryong Pilipino, nagiging pagkain ng mayaman na po. And slowly, yung ating pong trade deficit, palaki ng palaki, halos lahat po ng ating ginagamit, whether gamit pambahay o yung mga produktong agrikultura, halos lahat po ay imported na. At makikita natin yung trade imbalance. Halos palahaba ng pahaba at mahabang mahaba na
yung listahan ng ating mga imported products kung iahambing mo sa listahan ng ating mga export. At wag naman, baka dumating yung panahon sa ilalim ng Marcos administration na maging net importing country ang Pilipinas. Ano ho ibig sabihin pag tayo naging net importing country? Sa simpleng pangungusap, tayo po ay magiging dependent na totally sa 100% imported products, even those agricultural products. At pag tayo ay naging dependent sa imported products, ibig sabihin lamang po niyan, higit na magmamahal ang presyo ng mga bilihin. At pagka nagiging mahal ang presyo ng mga bilihin, higit pong tataas ang inflation. At pag tumaas po ang inflation, mawawalan po ng higit na balor ang halaga ng ating piso. Kayo yata'y 59 going 60 na ang palitan ng ating piso kontra dolyar. Ito'y nakakatakot sapagkat paliit na ng paliit ang nagiging halaga ng piso. Pakonti na ng pakonti ang mabibili ninyo sa inyong 1,000 piso. Kawawa naman yung mga ordinaryong manggagawa. Ito yung dapat pinagkakaubusan ng panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi yung political persecution, hindi yung pamumulitika at pangbabraso sa mga kritiko ng pamahalaan na nagpapahayag lamang ng kanilang honest dissent. Alam mo ninyo, ang tunay na demokrasya marunong makinig. Ang mga nanunungkulang o yung administration, kung sino man po ang administration, whether sa Pilipinas o sa ibang bansa, ang tunay na demokrasya, pinakikinggan po yung paglalahad ng honest dissent sapagkat mahirap naman kung napapaligiran ka ng yes man o kaya yung nag-feed na lang sa'yo lahat ng mabubuti kahit hindi na totoo. Ito po ngayon ang nangyayari. Nagkakawatak-watak ang sambayan ng Pilipino dahil punong-puno po ng pait ang puso ng mga nasa administration. Punong-puno po sila ng political persecution. Ayaw po nilang itigil. At punong-puno po ng pambubudol at pagmamanipula yung mga tao sa administration. Ano po ang prueba natin? Bay, mantakin ninyo. Kahapon habang ginagawa yung Peace and Prayer Rally sa Quirino Grandstand, meron pong harapang pambubudol. Na kesyo magpapalit na raw ho ang liderato, yung chairmanship ng Committee on Appropriation. Naintindihan ko, please approach this with an open mind. Hindi naman ko kasi lahat ay nauunawaan yung implication na nagkaroon ng palitan ng chairman ng Committee on Appropriation. Yung iba, akala nagtagumpay at nakikinig ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi po totoo yun. Ulitin ko, walang ganansya, walang tagumpay, walang panalo, walang win, walang victory, walang benepisyo sa mamamayang Pilipino yung pagpapalit ng chairman ng Committee on Appropriation sapagkat nakuha na po nila lahat ng pera natin na gusto nilang kunin for 2025. Nailagak na po nila yan sa kanilang mga pet projects. Yung flood control programs, kagaya po ng rock netting, kagaya po ng Cat's Eye. Yung Cat's Eye po yung linalagay na device dyan sa ating mga kalsada para lumiwanag. Meron po kayong guide, hindi kayo makatawid sa center lane o kaya hindi kayo lumagpas sa bangketa. Hindi po yan ang kailangan natin, hindi po nakakain yan. Hindi po niya napapatid ang gutom ng ating mga mamamayan. At higit sa lahat, na ilalagay po yung pera natin doon sa tinatawag na unprogrammed appropriation. Para maintindihan ninyo, yung unprogrammed appropriation, ito po yung tinatawag na luho, kapritsyo o pork barrel. Mas kilala po yan sa pork barrel kung tawagin ng mga mambabatas. So wag po tayong papabudol muli. Araw-araw tayong binubudol. Huwag ninyong kakalimutan, 1.4 billion pesos ang kanilang ginagastos para sa flood control funds. Huwag po tayong pumayag. And then again, there are so many important items that we have to discuss. But I take special mention of the 117 billion pesos pondo ng PDIC na kinuha din po ng national government under the Marcos administration. Kinuha din nila yung 60 billion ng PhilHealth. Kinuha din nila yung 25 billion at 50 billion ng DBP at Land Bank of the Philippines respectively. At saan po nila linagay yan? Zero budget pong PhilHealth, linagay po nila yan sa kanilang unprogrammed appropriation. Inuna po nila, ulitin ko, inuna nila yung kanilang luho,
yung kanilang kapritsyo, yung kanilang pork barrel, diyan sa tinatawag nilang unprogrammed appropriation. Huwag na po tayong magpabudol muli. Maganda po yung naganap kahapon at isang malaking pagkilos, subalit dapat po yan ay i-sustain natin. Hindi porke isang napakalaking pagkilos na, hindi na po o mababawasan ang ating pagbabantay o pagiging vigilant. Tuloy-tuloy po dapat yung ating pagiging vigilant. Magsalita po kayo, mag-ingay po kayo, magpayag po kayo para iba ho kasi pagka-informed yung citizenry. Iba ho kasi pagkamulat ang taong bayan. Mas mahirap tayong nakawan, mas mahirap tayong ibudol, at mas mahirap tayong lokohin kung tayo'y mulat sa mga kaganapan at tunay na usaping panlipunan na dapat sana ay lahat tayo'y nakikialam. Sapagkat karapatan po natin bilang mamamayang Pilipino na maging bahagi at makibahagi sa lahat po ng political, economic, and social decision making on the policies that this government, this administration will be taking. And it is important, again, let me remind you, it is also important, very, very important for all of us to know what is at stake for the country this coming midterm election. Nasa sa inyong kamay. Hahayaan pa ba natin na magpatuloy yung ganitong baluktot at tiwaling pamumuno? O magsama-sama tayo kagaya ng pagpapakita ng ating pagkakaisa at puwersa kahapon, Iglesia ni Cristo ka man o Katoliko o kung anuman po ang iyong reliyon o sekta, ang alam ko ay nagkaisa ang mamamayang Pilipino na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. And we already have that momentum tungo sa tunay na pagbabago ngayong 2025. Wag po nating sayangin. Gamitin natin sa tama yung ating karapatang bumoto, pumili tayo ng ating mga nararapat na kandidato, senador, kongresista, gobernador, city mayor, municipal mayor, konsehal, board member, lahat po iyan. Hindi lamang po tayo nakasentro sa senador sapagkat importanteng malaman nating lahat kung ano ang nakataya ngayong midterm election. Ang nakataya po dyan ay kinabukasan mo, kinabukasan ko, at higit sa lahat, kinabukasan ng kabataang Pilipino na dinefund po ng Bongbong Marcos administration. Yung kinabukasan ng kabataang Pilipino na kulelat sa math, sa reading, sa science at spelling. Ulitin ko kulelat ang ating mga mag-aaral, ang ating mga kabataan sa math, sa reading, sa science, sa spelling. Imbis na palakasin ang ating edukasyon, tinapyasan ni Bongbong Marcos ng 12 billion pesos ang Department of Education. Inilagak nila sa kanilang mga pork barrel, yung mga project nila na ang tinatawag po dyan ay unprogrammed appropriation. Zero budget po ang PhilHealth. Ang dami ko nakakausap ditong Pilipino sa Amerika at ang sinasabi nila, and I believe them because they are from here and I'm not. Ang sinasabi nila, kaya daw nahirapan na mapatay yung sunog dito sa northern part of California dahil dinefund. Parang ginawa po sa PhilHealth at DepEd, dinefund yung kanilang mga emergency departments kagaya ng bumbero. Dinefund, binawasan ng pondo, tinapyasan. Imagine ninyo so hirap na hirap mag-react ngayon at maapula yung apoy ng mga bumbero at yung emergency workers nila. Meron silang nagbubuhos ng chemical from the air, may nagbubuhos ng tubig from the air, iba pa ho yung mga bumbero sa land. Nahirapan dahil tinapyasan ng malaking pondo. Ganyan din ho ang mangyayari sa ating healthcare system. Huwag naman pag tayo ay binisita ng isa na namang pandemyang kasing lala o kahit kalahati lang ng lala ng COVID-19. Paano tutugon ng gobyerno? Zero budget ang binigay ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. So ulitin ko, wag naman. I do not wish for it. Galing po tayo lahat dyan. I thought that will be our version of another world war. Yung nangyari po sa atin noong 2020, 21 at 22, yung pandemic 19. Subalit, with the defunding of PhilHealth, wag po sanang magkaroon muli
ng ganong kalala at kalawak na pandemya sapagkat hindi matutugunan ng ating health system yung pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino. Imagine ninyo, binabanggit nila, sobra-sobra daw ang pera ng PhilHealth. Sobra-sobra pala di palawakin natin yung itinutulong natin sa mga senior citizen. Di ba nakalagay din naman sa ating saligang batas, hindi lamang yung health hindi lamang yung bastang kalusugan, pati yung wellness. Yung wellness, pwede po kasing lawakan pa sana yung coverage ng PhilHealth to include yung physical activity ng ating mga senior citizen. Bigyan ng discount, idagdag dyan sa PhilHealth. Halimbawa, yung pagkakaroon po nila ng training sa mga health club o kaya sa mga gym, pwede naman po yun But when we say gym, sa ating mga senior citizens, hindi naman kinakailangan yung nagpapalaki ho kayo ng muscle. Yung tinitrain po ninyo yung sarili niyo, napaka-importante nito sa balance. Dahil maraming nawawala ng balance as we age. And of course, yung muscle and strength conditioning. Pwede sanang idinadagdag yan sa PhilHealth. 10, 20, 30% discount para sa overall wellness ng mga senior citizen. Dahil malinaw po sa saligang batas. Hindi naman po pinagdadasal ng saligang batas na magkasakit ang mamamayan niya ang mamamayang Pilipino. Yung pag nagkasakit ka, yan na yung sukdulan Pero trabaho at obligasyon din ng gobyerno na huwag kang umabot sa punto na ikay magkakasakit o nagkasakit o manghihina. Kaya yung overall wellness po ng mga senior citizen dapat linalawakan. And again, if there's so much money really on PhilHealth na hindi naman daw ginagasta ng tama, dilawakan din natin yung benepisyo ng mga senior citizen to include yung sinasabi kong assistive devices. Yung wheelchair, yung saklay, yung baston, yung lift sa hagdan para yung hirap mag-akyat baba sa kanilang kung 2 o 3 palapag yung kanilang tirahan, at least meron po kayong maitutulong na lift. Yung gobyerno ba, 20, 30, 40, 50% off doon sa lift para naman makaakyat manaog yung mga senior citizen natin o yung persons with disability sa kanilang mga pamamahay at hindi naman talaga maging pabigat, hindi lamang sa lipunan, kung hindi para sa kanilang mga pamilya. So ito po yung dapat natin pinag-uusapan at ito po yung mga mahalagang bagay na hindi natin dapat pinapalagpas habang papalapit ang midterm election. Singilin po natin ang Marcos administration. Saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino? Nasaan yung infrastruktura? Nasaan yung flood control programs? Saan ninyo linagay yung 500 billion pesos na inubos ninyo sa loob lamang ng 2 taon ng Marcos administration? Bakit tuwing bumabaha, ang daming namamatay? Panagutin din natin sila sa paglaganap ng United States military bases sa Pilipinas. Bawal po iyan. Someone attempted to say that I am wrong in saying EDCA is not the US military bases. No. Ang EDCA po is nothing but US military bases. No matter how you define it. You just have to go by the provisions of the Constitution regarding yung bawal na magkaroon ng any foreign military base, troops, or installation. Yan po lahat ay akmang-akma sa EDCA. Hindi nga po pwedeng pumasok ang mga tropang Pilipino doon sa teritoryo ng ating mga dapat sanay military bases na kanilang binakuran. So, kung hindi pwedeng tumapak ang ating mga tropang Pilipino doon sa binakuran ng mga tropa ng Amerikano sa loob, dapat ng mga Philippine military bases, anong tawag doon? That is no longer your territory. That has become a United States territory. Jurisdiction na yan ng United States military. So yan ay walang pinagkaiba sa isang tunay na US military base. So ito po dapat ang ating pinag-uusapan. Ito po yung mga mahalagang bagay at wag po tayong tumigil, makialam po kayo, magsalita po kayo.